Noong unang panahon, bago pa man naiguhit ang mga daan sa mga mapa at bago pa man natutunan ng tao ang salitang lindol o unos na bubuhay, nasa hilaga ng kapuluan ang isang matikas na nilalang na nagngangalang Cordilleras. Hindi siya karaniwang tao. Siya ay anak ng hangin at ulap. Itinuring ng mga diwata bilang tagapangalaga ng balanse ng lupa at langit. Ang kanyang lakas ay mula sa mga bituin at ang kanyang puso ay tumitibok kasabay ng pintig ng daigdig. Tahimik si Cordilleras. Sa tuwing sumisilip ang araw, binabantayan niya ang mga ilog na dumadaloy mula sa kabundukan at sa gabi, pinagmamasdan niya ang mga alitaptap na parang bituing nahulog sa lupa. Ang kanyang saya ay ang kapayapaan ng kalikasan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Dumating ang pinakamalakas na bagyo na nakita ng sangkalupaan. Ang mga alon ay tila halimaw at ang hangin ay may dalang galit na hindi maipaliwanag. Ang mga tao sa kapatagan ay tumakbo, sumisigaw ng tulong, habang winawasak ng ulan ang kanilang mga tahanan. Mula sa itaas, narinig ni Cordilleras ang kanilang tinig. "Tulungan mo kami, dakilang bantay. Hindi namin kayang labanan ng puot ng langit." Mabilis siyang bumaba sa mga ulap at tinawag ang kanyang kapatid na si Sierra Madre, ang inang bundok ng silangan. "Kapatid," wika niya, "ang unos na ito'y hindi basta ulan. Ito'y puot ng kalikasan sa kasakiman ng tao. Ngunit hindi natin sila kayang pabayaan." Sumang-ayon si Sierra Madre at sabay nilang hinarap ang galit ng langit. Tinindig ni Cordilleras ang kanyang katawan upang saluhin ang mga kidlat. Bawat tama ay nagiging bato, bawat sugat ay nagiging lambak. Si Sierra Madre naman ay humarang sa daluyong ng dagat gamit ang kanyang dibdib bilang pader upang hindi mawasak ang mga bayan. Ngunit habang lumalaban sila, unti-unti silang nanigas, napagod at nawalan ng hininga. Ang dating katawan ni Cordilleras ay naging hanay ng mga bundok, matatayog, malamig at maringgal. Adi ang kanyang buhok ay naging gubat, ang kanyang mga ugat ay naging ilog, at ang kanyang huling hininga ay naging hamog na bumabalot sa mga tuktok tuwing umaga. Mula noon, tinawag siyang Dakilang Cordilleras, ang haligi ng hilagang lupain, tagapangalaga ng hangin at ulan. Tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, sinasabi ng matatanda, umiiyak si Cordilleras. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kanyang pag-ibig sa mga taong minsang kanyang iningatan. At sa bawat patak ng ulan, naroon pa rin ang kanyang pangako na hanggat may bundok, hanggat may kagubatan, at hanggat may taong marunong magmahal sa kalikasan, hindi mawawala ang kanyang espiritu. Moral na aral, ang kalikasan ay hindi lamang tanawin. Ito ay buhay na saksi ng sakripisyo ng mga nilalang na nagmahal sa atin bago pa tayo ipanganak. Tulad ni Cordilleras, may oras na kailangan nating tumindig para sa iba kahit alam nating mababago tayo ng laban. Sapagkat sa bawat kabutihang ginagawa natin para sa kalikasan, nagbabalik ito ng biyaya at proteksyon na higit pa sa ating inaakala. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!